Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin itong si XRP, kung bakit tinawag ito ng isang commodity trading legend na si Ginoong Peter Brandt bilang leader of the pack. Ayan, si XRP daw ay leader of the pack. Kaya, ayan, si XRP ay muli po kasing nanguna sa market nitong nakalipas na 24 oras kung saan ay nakaranas po siya ng 10% na surge sa kanyang presyo. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? Sulit bang sumakay sa hype o masyado na pong mataas ang presyo nito? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano po ang nangyari sa presyo or ano po ang nangyari kay XRP? Kaya ayan, ayon po kasi sa ulat, si XRP ay tumaas po ng higit sa 10% sa loob lamang ng 24 oras. Sa kanyang market cap ay umabot po siya ngayon ng $146 billion, kung saan ay napanatili po ni XRP ang kanyang ikatlong pwesto sa cryptocurrency rankings pagkatapos po nitong malampasan ang Tether o USDT. Samantala, si Bitcoin naman ay nananatiling flat at si XRP naman ay may konting pag-angat na 1% lamang. Bukod dito, ang iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni Stellar at Cardano ay nagpakita rin ng gains, pero si XRP ay malinaw na siya po ang malinaw na standout performer. Ngayon ay sino naman po itong si Ginoong Peter Brandt at bakit po mahalaga ang kanyang opinion dito? Yan, siya po ay isang kilalang commodity trader na may dekada ng karanasan sa pag-aaral ng mga market. Isa po siyang respetadong analyst dito sa financial world at marami ang nakikinig sa kanyang mga pananaw. Kaya't nang sinabi po niyang si XRP ay leader of the pack, maraming tao ang napaisip. Pero bakit big deal po ito? Noong nakaraan, si Ginoong Brandt ay kilala bilang kritiko ni XRP. Sinabi pa niya noon na si XRP ay isang scam at maaring bumagsak sa zero laban kay Bitcoin. Pero ngayon, mukhang nagbago po ang kanyang tono. Bagamat nilinaw niyang hindi siya nagmamay-ari ng XRP, inamin niyang ang chart ni XRP ay bullish at kinilala niya ang performance nito. Ngayon ay ano naman po ang nagdulot sa 10% na surge ni XRP? Ayan, meron pong ilang mga posibleng dahilan. Una ay ang market sentiment. Mukhang tumataas ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP. Pangalawa ay ang on-chain activity. Ang XRP network po ay nagpapakita ng malakas na aktibidad kung saan ay indikasyon po ito ng mataas na paggamit. At pangatlo ay ang spekulasyon. Ang mga traders ay maaari pong nagde-trade base po sa momentum na siyang nagpapataas ng presyo nito. Dagdag pa rito, itong si XRP ay nakinabang sa pag-unlad ng Ripple Labs kung saan ay patuloy po na gumagawa ng partnerships sa iba't ibang mga industriya. Ngayon ay paano po nakakaapekto si XRP sa ibang mga cryptocurrencies? Habang nangunguna po itong si XRP, ang ibang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay mukhang nahihirapan sa kanilang price action. Yan, si Bitcoin ay nagkaroon po ng 4% drop noong nakarang linggo at nananatiling flat ngayon. Si Ethereum naman ay may anemic growth kung saan ay nagpapakita po ng mas mabagal na pag-usad kumpara kay XRP. Ito ay nagpapakita na ang momentum po ng market ay kasalukuyang na kay XRP na siyang nagiging sentro ng pansin dito sa cryptocurrency space. Ngayon ay ano po ang dapat na malaman natin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan, una ay ang risk management. Habang si XRP ay nasa bullish trend, tandaan po natin na ang mga biglaang pagtaas ng presyo ay maaari po itong masundan ng corrections. Kaya mag-invest lamang po tayo ng halaga na kaya nating mawala. Pangalawa ay ang opportunities po para sa profit. Kung ikaw po ay isang trader, maaaring may oportunidad sa pag-trade kay XRP sa short term. Bantayan po natin ang mga resistance levels tulad po ng $2.60 at ang mga support levels tulad ng $2.30.
At pangatlo ay ang long-term potential ng XRP. Para sa mga long-term investors, ang performance po ng XRP ay nagpapakita po ito ng resilience. Ang patuloy po na partnership ng Ripple Labs ay maaring magbigay ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang future ng XRP? Ayan, meron pong ilang mga challenges pa rin itong si XRP. Yan, pagdating po sa regulatory issues ay patuloy po ang legal battle ng Ripple Labs sa US SEC. Bagamat mukhang positibo po ang outlook, hindi pa rin po sigurado ang resulta. Maliban dito ay ang market volatility. Tulad po ng ibang cryptocurrencies, sa XRP ay volatile at madali pong maapektuhan ng market sentiment. Kung magpapatuloy po ang adoption kay XRP, mananatili po itong leader of the pack. Kaya maaring mas tumaas pa ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si XRP ay isa pong cryptocurrency na hindi po dapat natin baliwalain. Ang kanyang 10% surge nito, ang kanyang 10% surge ay nagpapakita po ito ng lakas ng market sentiment. At ang pagiging third or ikatlo sa market cap rankings ay patunay na maraming tao ang nagtitiwala rito. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi, mag-ingat po sa pag-invest. Hindi dahil trending ang isang asset ay dapat kaagad itong bilhin. Kailangan po nating mag-research, magplano at siguraduhin ang ating investment strategy ay naaayon po sa ating goals. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.